Ang Lord's Day 12 ay naglalaman ng dalawang tanong at sagot at iyan ang tanong at sagot 31 at tanong at sagot 32. Okay, mayroong mga kopya sa inyong mga device ay sundan po ninyo ako ng inyong paningin. Ganito ang sinasabi ng tanong at sagot 31. Bakit siya tinawag na Kristo na siyang pinahiran? Sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos Ama at pinahiran ng langis kasama ng Espiritu Santo upang maging ating punong propeta at guro na siyang lubos na naghayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos patungkol sa ating katubusan. At upang maging ating tanging punong pari na sa paraan ng isang pag-aalay ng kaniyang katawan ay tinubos tayo at patuloy na namamagitan para sa atin sa Ama. At gayon din, upang maging walang hanggang hari natin, na siyang namamahala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu, at sa atin ay nagtatanggol at nangangalaga na may kagalakan sa kaligtasan ito na binayaran niya para sa atin. Tanong at sagot 32. Subalit bakit ka tinatawag na Kristiyano? Sapagkat ako ay kaanib ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at kabahagi ng kaniyang pagkapahid. Kaya magagawa kong ipahayag ang kaniyang pangalan at ialay ang aking sarili na isang buhay na handog ng pasasalamat sa kaniya. At gayon din na may malaya at mabuting budhi, magagawa kong labanan ng kasalanan at si Satanas sa buhay na ito. At pagkatapos ay kasama niyang maghahari sa lahat ng nilalang hanggang sa walang hanggan. Yan ang ating magiging key text sa ating sermon sa Lord's Day 12. At bilang scripture reference, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah. Isaiah 61 ang ating babasahin. Basahin natin ang buong chapter. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Isaiah 61, verse 3, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Zion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip na mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran, ang pananim ng Panginoon, upang siya'y bigyan ng kaluwalhatian. Kanilang itatayong muli ang sinaunang naguho, kanilang ibabangon ang mga dating giba, kanilang kukumpunuhin ang mga lunsod na sira, na sa maraming salinlahi ay nagiba. At tatayo ang mga dayuhan at papakainin ang inyong mga kawan, at magiging inyong mga tagapag-araro ang mga dayuhan at manggagawa sa ubasan. Ngunit kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao bilang mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Kayo'y kakain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay magmamapuri kayo. Magtatamo kayo ng dalawang bahagi sa halip na kahihiyan, sa halip na paghamak ay magagalak kayo sa inyong kapalaran. Kaya sa inyong lupain ay dalawang bahagi ang aariin ninyo, walang hanggang kagalakan ang mapapas sa inyo. Sapagkat akong Panginoon ay umiibig sa katarungan, kinapopuotan ko ang pagnanakaw at handog na sinusunog, at aking tapat na ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan, at ang kanilang mga lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa, at ang kanilang supling sa gitna ng mga bayan
Lahat ng nakakakita sa kanila ay kikilalanin sila na sila ang bayang pinagpala ng Panginoon. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagpapatubo ng kanyang pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagpapasibol ng mga bagay na sa kanya'y itinanim, gayon pasisubulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harapan ng lahat ng bansa. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, si Jesus ay dumating sa mundong ito, sa ibabaw ng lupa, na mayroong isang malinaw na layunin. At iyon ay ang tuparin ang kalooban ng kaniyang Ama, na iligtas ang kaniyang bayan mula sa kasalanan. Ang layuning ito ang siyang nagsisilbing pangunahing sentro ng kaniyang gawain o ng kaniyang tungkulin. At iyon ay ang iligtas ang mga makasalanan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iligtas ang kaniyang mga tupa, ang kaniyang mga hinirang, ang kaniyang mga pinili para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito nga ang maliwanag na ipinapakita sa atin ng Heidelberg Catechism Lord's Day 12 na siyang ating key text. Si Kristo ay tinawag na Kristo dahil siya ay ang pinahiran ng Diyos upang maging ating punong propeta, ating punong pari, at walang hanggang hari. Alam natin na bilang propeta, pinahayag niya ang kalooban ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Bilang pari, kanya namang isinakripisyo ang kanyang sarili, kanyang inialay ang kanyang sarili upang tayo ay kanyang tubusin mula sa ating maraming kasalanan. At bilang walang hanggang hari, patuloy niya tayong ipinagtatanggol, patuloy niya tayong iniingatan, patuloy niya tayong pinangangalagaan sa buhay na ito hanggang sa darating na buhay. Kaya sa ating paksa, ang tatlong tungkulin ni Kristo at ang ating pakikibahagi sa kanyang pagkapahid, ating tatalakayin o ating pag-aaralan ang tatlong pangunahing tungkulin ni Kristo. Siya na bilang prophet, priest, and king. Hindi lang yon ang maka-highlight kung ano yung kanyang tungkulin, kundi papaano rin tayo dapat tumugon. Paano tayo kung bilang mga mananampalataya ay tinawag din upang gampanan ang mga ito sa ating buhay. Dahil tayo rin ay propeta, tayo rin ay pari, tayo rin ay mga hari at reyna. Tingnan natin ang unang punto, prophet. Ang tungkulin ng isang propeta ay ang magsalita ng mga salita ng Diyos. Ang mga salitang galing mismo o mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Diyos.
Sa mga salitang nagmumula. Yan ang sinabi sa Matthew chapter 4, verse 4. At sa simula ng Isaiah chapter 61, kung atin babalikan yung ating binasang scripture reference, ang Isaiah 61 ay isang paglalarawan kung paano ipagkakatiwala sa ating Panginoong Yesus ang tungkuling prophet o tungkuling propetiko. Na mahalaga ring matandaan natin na ang mga salitang ito ay unang inihayag mga 600 years bago na isilang ang ating Panginoong Jesucristo. At sa panahong iyon, inutusan ang propeta Isaiah na dalhin ang mabuting balita. At sinabi nga doon sa verse 1, sapagkat hinirang sa ibang salin, kung kayo may abab sa bandang baba, makikita nyo dyan, meron dyan na nakalagay na verse 1 na ang inilagay ay pinahiran ng langis. So sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. Ang konteksto, ang mga Israelita ay nasa pagkakatapon o exile. Malayo sila sa kanilang nalulumbay na lupain at sa nawasak na templo, puno sila rito ng panghihina ng loob. Subalit ang Diyos, alam natin na mapagbiyaya. God is gracious. So ginawa niya, inutusan niya si Propeta Isaiah na ipahayag ang darating na redemption o ang darating na pagtutubos, na it will be a year of God's favor, the year of Jubilee, na kung saan ang lahat ng pagkakasala, ang lahat ng pagkakautang ng mga tao ng Diyos ay mababayaran. Para sa kanila, again sa verse 1, ay magkakaroon ng kalayaan sa mga bihag at mabubuksan, ang sabi, mabubuksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Imagine, ito yung kapanatagang dulot ng mga salita ng propeta sa mga taong nasa pagkakatapon, sa mga taong nanghihina ang loob. At ito ay tinupad ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na sa tamang panahon, pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin, mula sa Babylonia, mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ngunit ang kalayaan na iyan ay hindi nagtagal. Dahil sa paglipas ng panahon, ang bayan ng Diyos ay nalugmok sa mga hintil. Muli silang naging mga bihag, at sa pagkakataong ito ay sa kanilang sariling bayan, sa sarili nilang lupain, doon sila naging alipin, naging bihag. Ngayon ang tanong para sa atin ay, nasaan ang tunay na kalayaan? Nasaan ang tunay na araw ng paghihiganti ng Panginoon? Dito, tila may iba pang mensahe na kinakailangang ipahayag ni Propeta Isaiah. Dito'y nagdala si Isaiah ng mensahe na may halaga sa isang tiyak na panahon, tiyak na oras. At dumating ang panahong iyon, mga kapatid, kung ating bubuksan sa Luke chapter 4, verse 16 to 19,
Lucas, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 19, ang sabi roon, dumating si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang nakaugalian, at tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat. At ano yung binasa niya? Ang binasa ng ating Panginoong Hesus ay ang Isaiah chapter 61. Isaiah 61, ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag o ng mga bihag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga sumunod na verses, at sa verse 21, ang sabi niya roon, sa Luke chapter 4, verse 21, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Yun ang katuparan ng Isaiah 61. Siya ang katuparan ng sinasabing na siya ang magdadala, mangangaral ng mabuting balita. In other words, siya ang ipinangakong tagapagligtas. Siya ang ipinangakong punong propeta, dakilang propeta. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsisilbing isang mahabang sermon para sa atin na naglalarawan ng kanyang kahangahangang katarungan. Tema ng katarungan at tema ng kahabagan sa atin ng Diyos. Sa kanyang huling malakas na sigaw doon sa krus ng Kalbaryo, alam natin na inihayag niya sa mga taong makasalanan na sila'y maaaring mapatawad at sila'y maaaring makalaya sa kasalanan sa pamamagitan niya lamang. Sa pamamagitan lamang ni Kristo na ating tagapamagitan. Dakilang propeta. Ngunit madalas, tinatanggihan ng iba ang maliwanag o malinaw na mensaheng ito. Na kapag napako na ang iyong isip sa isang bagay, ayaw mo nang pakinggan ang anumang maaaring magpabago ng iyong paniniwala. Dito'y alalahanin natin kung paano ito nangyari sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Dahil sa mga nauna nilang ideya na kung sino at ano dapat ang Mesiyas o ang Mesaya, maraming tao sa Israel ang tumanggi sa kanilang punong propeta at guro. At sa ating kalagayan din ngayon, sa pamamagitan ng salitang ito, ipinapahayag sa atin, ipinapahayag ng ating dakilang o punong propeta ang mabuting balita, ang nag-iisang mensahe na tunay nating kailangan, na si Jesus na Kristo ay nagpahayag ng kalayaan, nagpapahayag ng paglaya mo sa iyong mga kasalanan. Hindi ka na kailangang maging alipin pa ng iyong mga kasalanan. Pakinggan natin ang tinig ng ating dakilang propeta.
Pakinggan natin ang sinasabi niya, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y sumisigaw doon sa ilang. Siya ay tumatawag sa mga makasalanan. Repent and believe the gospel. Magsisi at kayo'y manampalataya sa Ebanghelyo. Dito'y inuutusan tayo ng ating dakilang propeta at guro na makinig. At hindi lang yon. Kailangan din nating magsalita. Tayo rin ay dapat maging mga propeta. Question and answer 32 ng ating katekism, ang sabi roon, kaya magagawa kong ipahayag ang kaniyang pangalan. So ang tanong ngayon, paano ko ito maisasagawa? Paano ko ito magagawa? Paano ako tutugon? Saan at paano ko ito maisa sa pamuhay? Meron akong 3 na application para dito at ang unay, maging propeta ka sa iglesia. Maging propeta sa iglesia. Ang ibig kong sabihin, kapag sumasamba ka sa Diyos, kapag ikaw ay nagpupunta sa church upang magpuri at sumamba sa Diyos, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos ng may sigasig at pag-ibig. Hindi lamang ito tuwing sabay-sabay nating nire-recite o binibigkas ang mga nakapaloob doon sa Apostles' Creed na 12 article na sa ating pangalawang worship service, kundi pati na rin sa bawat pag-awit ng Psalter at sa bawat panalangin natin na lahat ay isang kapahayagan ng ating pananampalataya at pagpapahayag iyan ng pangalan ni Kristo. Na sa iglesia, ipahayag natin ang salita ng Diyos sa kapisanan ng mga banal. Sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, na sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya, iparating natin ang salita ni Kristo sa kanila na nagbibigay sa atin, sa kanila ng comfort, na nakapagbibigay sa kanila ng encouragement, na nakapagbibigay sa kanila ng correction o pagtutuwid, even rebuke. Hindi chismis, kundi mga salita ni Kristo. Hindi lang ito ibinigay sa mga minister of the word and sacrament, sa mga elders at deacons, isama na natin pati mga missionaries. Ibinigay ito sa bawat mananampalataya. Maging propeta ka sa iglesia. Pangalawa, maging propeta sa tahanan. Maging propeta ka, tayo, sa tahanan. Tiyakin nating mga magulang na binabanggit natin sa ating mga anak ang mga ginawa ng Diyos. Isalaysay natin sa kanila ang dakilang gawa ng kaligtasan. Ano ang isinakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Paano dapat natin silang turuan na mamuhay ng maayos, na mamuhay ng may kabanalan bilang anak ng tipan? Ano ang nakalulugod sa Panginoon? At bilang mga propeta sa ating mga tahanan, ipasa natin sa kanila, sa ating mga anak, ang anumang natututunan natin sa iglesia. At ipanalangin natin sila na lumaki. Lumaki rin sila na nagpapahayag ng pangalan ng ating punong propeta.
huwag nating iasa ang responsibilidad sa katikisim ng mga bata o kay pastor na dapat silang turuan. Oo, may papel ang iglesia diyan. Ngunit ito ang punto. Tandaan sana natin, kayo, mga magulang, ang kauna-unahang propeta ng inyong mga tahanan. Sana maliwanag yon. Kayong mga magulang, ang kauna-unahang propeta ng inyong sariling tahanan. Pangatlo, hindi lang sa iglesia at tahanan, maging propeta rin tayo sa ating pinagtatrabahuhan, sa ating mga trabaho, sa ating kapitbahay, maging sa ating mga kaklase, kayo na mga estudyante. Mayroon tayong mabuting balita na maibabahagi sa kanila. At tungkulin nating ipahayag ang salita. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 27, anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan. Ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Of course, dito kailangan natin ng tulong. At ang tulong na iyon ay mula sa banal na Espiritu. Muli, ayon sa question and answer 32 ng ating catechism, ang sabi roon, sapagkat ako ay kaanib ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at kabahagi ng kaniyang pagkapahid. Lahat tayo'y anointed. May bahagi tayo sa kanyang pagkapahid. Ang banal na Espiritu na nagpahid kay Kristo ay siya ring nagpahid sa atin. Sinasabi ito ni John sa 1 John chapter 2 verse 27. Kung ating titignan doon, sabi 1 John chapter 2 verse 27, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Kaya sa biyaya, pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Na unti-unti tayong tinuturuan. Kasi siya ang punong propeta at punong guro. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo naman sa atin. At ang banal na Espiritu ay inihahanda tayo na tumayo. Inihahanda tayo na magsalita, na ating ipahayag ang pangalan ni Kristo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating mga katrabaho, kapitbahay, kaeskwela, kaibigan, mga kakilala. Na kapag humingi tayo ng gabay mula sa Espiritu, siya ang sa atin ay magbibigay ng mga tamang salita na ating sasabihin sa ating kapwa. Na ating maibabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan na ating tinanggap. Pangalawa, bilang priest. Ang tungkulin ng isang pari ay maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan. Ipinapakita ng Panginoon na may malaking hadlang na pumipigil sa mga tao na lumapit sa Kanya. At dito nga sa lumang tipan, alam natin na ang mga pari ay nagdadala ng dugo
dugo ng hayop bilang pangtubos para sa kanilang mga kasalanan. Pagtubos para sa mga tao. At doon nga sa espesyal o mahalagang araw na kung saan papasok ang priest doon sa presensya ng Diyos at dala niya ang mga pangalan ng 12 tribo. Na sa ganitong paraan, ipinahahayag niya ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. At pag yun ay tinanggap, sila'y tatanggapin ng Panginoon. Si Jesus ay itinalaga sa pagkapari. Ngunit hindi niya ito isinagawa sa parehong paraan ng mga mula sa angkan ni Aaron. Habang ang ibang priest ay kailangang magsagawa ng mga sakripisyo ng dugo at pumasok sa presensya ng Diyos araw-araw at taon-taon, si Jesucristo, ang ating punong pari, ginampanan ang natatanging tungkuling ito minsan magpakailanman. Isang beses lamang ang mga pari noon ay kinakailangang magdala ng dugo para sa kanilang sariling mga kasalanan, samantalang si Kristo, ang ating punong pari, ay dumating bilang isang walang kasalanang punong pari na handang magsakripisyo para sa atin, handang magsakripisyo para sa kapakanan natin, para sa kanyang mga pinili. At ang kamanghamanghang bahagi ng kanyang tungkulin ay ito, na habang ang ibang mga pari ay nag-aalay ng dugo ng mga hayop, si Jesus ay nag-alay ng kanyang sariling dugo. At si Kristo, ang punong pari, ay patuloy pa rin sa kanyang tungkulin. Patuloy niyang dinadala ang ating mga pangalan sa harapan ng ating Ama. Araw-araw na inilalahad ang ating kalagayan. Araw-araw, wala siyang tigil na nananalangin para sa atin. Sinasabi niya sa kanyang Ama, Ama, patawarin mo sila, magtiyaga ka sa kanila. Ama, alalahanin mo na tinubos ko sila ng sarili kong dugo. Sabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 1, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, at yun ay si Kristo, si Jesucristo, na siyang matuwid. Kaya nga kapag tayo nagkakasala, ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at siya'y tapat at banal na nagpapatawad sa atin. Dooy kailangan natin ng matatag, ng matibay na depensa. At si Kristo yun, si Kristo upang mamagitan para sa atin ng mga makasalanan. Ngayon, kung babalikan natin ang Isaiah chapter 61, pabalikan natin ang Isaiah 61, ang propeta ay nagsasalita tungkol sa isang panahon kung kailan ang templo ay naguho. Yun ang sinasabi, di ba, sa verse 4. At ang priesthood ay nasa kaguluhan sa verses 1 to 3. Yan ang ating makikita. Ngunit, pansinin natin ang sinasabi ng Diyos doon sa verse 6. Verse 6,
Dito'y tinukoy ng ating Panginoon ang panahon kung kailan ang lahat ng mga naibalik na tao niya, bayan niya, ay tatawaging mga pari ng Panginoon at mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Tinanggap ng Panginoon ang kaniyang bayan at pinalaya sila para sa layuning ito. At ano yun? Ang layunin ay upang maging isang bayan ng mga pari para sa Diyos. Dito'y mahalagang matandaan natin na hindi ito nakabatay sa kung sila ay mula sa anumang tribo, kundi dito nais ng Diyos na lahat ng kanyang mga tao ay maging kanyang mga banal na lingkod, na mamuhay at ituring ang kanilang mga sarili bilang mga pari ng Panginoon. Sana'y naiintindihan na natin at alam natin na tayong lahat ay mga pari. Subalit, madalas nating naiisip na ang tungkulin ng mga pari o ang tungkulin ng pari ay para lamang sa mga dikon o para lamang sa pamunuan ng iglesia. Sa kabila nito, tayo ay abala sa ating mga pangkaraniwang gawain. Busy tayo sa ating trabaho, busy tayo sa ating negosyo, busy tayo sa iba pang responsibilidad natin. Gayunpaman, bilang pari, mahalaga ang ipanalangin mo ang mga may sakit na kapatiran. Mahalaga ang pagbisita sa kanila dahil ito ay isang gawaing pari. Ang pagbibigay ng tulong sa mga kapatid na tunay na nangangailangan ay nagpapahayag ng ating pagkatawag bilang mga pari at tagapaglingkod. Maging sa simpleng mga gawain tulad ng paglilinis ng ating church, ng ating simbahan, at pagsasaayos ng mga bagay na dapat ayusin. Ito ay mga pagkakataon upang maipakita natin ang ating pagiging pari. Ang pagdarasal para sa ating mga kapwa mananampalataya. Nabanggit ko na isa rin niyang mahalagang bahagi ng pagkapari sapagkat sa pamamagitan nito ay nagiging daluyan tayo ng biyaya, daluyan ng suporta. Sa bawat maliit na pagkilos na ito, naway maipakita natin ang ating pagkilala at pagsunod sa tawag ng Diyos bilang pari at bilang tagapaglingkod ng ating Diyos. Alam mo, binabago ng kasulatan, yan ang gamit, Romans 12:1, binabago ng kasulatan ang ating pananaw. Isipin mo, imaginein mo, lahat ng ginagawa natin, kung ito ay para sa Panginoon, kung ito ay tinuturing na banal na tungkulin, ang pagkatawag natin bilang mga pari ay hindi lamang nakatuon sa mga formal na gawain, gaya ng pangangaral at gaya ng pag-administer ng Lord's Supper o ng mga banal na sakramento. Ito rin ay patungkol sa pag-aalay ng ating mga sarili sa harapan ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Sabi ng Romans 12 verse 1 na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Bahagi ng ating pagkatawag bilang mga pari ay ang paglayo mula sa lahat ng kasalanan.
paglayo sa lahat ng uri ng karumihan. At kung ikaw ay isang pari, hindi ka dapat magtungo sa lugar na maaari kang maging marumi. Imagine si Joseph, si Joseph the Dreamer, doon sa Egypt, na sa kabila ng matinding tukso mula kay Potiphar, pinili ni Joseph na tumakas at iniwasan niya ang kasalanan. Sinabi ni Joseph sa Genesis chapter 39 verse 9, paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ngayon tayo nasa church, pumupunta tayo, nagtutungo tayo para magpurit, sumamba, magpasalamat sa Panginoon. Tungkulin nating maglingkod sa iglesia. Huwag tayong makontento na nakaupo lang. Huwag tayong makontento na nakikinig lang, maglingkod ka. Dahil sa tungkulin nating maglingkod sa iglesia, kaya magiging maingat tayo. Ikaw ay isang pari, kaya kinakailangan mong panatilihing dalisay ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, king. Sa lumang tipan, alam natin, na pinamamahalaan ng mga hari ang bayan ng Diyos ayon sa makatarungang mga kautusan ng ating Panginoon, na ginagantimpalaan ng mga hari ang mga gumagawa ng mabuti, ang mga sumusunod sa kautusan, at pinarurusahan naman ang mga suwail, ang mga pasaway, ang mga gumagawa ng masama. Tungkulin din ng hari na tiyakin niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Tungkulin din ng hari na kanyang protektahan ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kaaway. Tungkulin din ng hari na ipagkaloob ang anumang pangangailangan, pagkaloob ang mga pangangailangan ng mga tao. At ito ang huwaran, ang modelo ng pagiging hari ni Kristo. Siya'y lubos na nagmamalasakit sa atin, sa kanyang mga tao. Ating tandaan, na matapos niyang tapusin ang kanyang tungkulin bilang punong propeta at guro at punong pari dito sa lupa, ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat doon sa langit at tinanggap ang kapamahalaan sa lahat ng bagay. He is crowned as King of all. At kahit natapos na ang ilang bahagi ng kanyang misyon dito sa lupa, patuloy pa rin siyang kumikilos. At ano? Ginagawa niya para sa atin. Pinangangalagaan niya tayo. Pinangangalagaan niya ang ating kaligtasan. Tiyak na alam ng ating hari na kailangan natin ng pangangalaga at pagtatanggol. Sabi ng confession. At ayon sa sulat ni John sa 1 John chapter 2 verse 18, what titignan doon? Maraming antikristo na dumating at paparating pa ang great antichrist. Kung si Kristo ay nakatuon sa pagliligtas, pagtatanggol, pagpapagaling at pagpapalaya sa atin, mga kapatid, isipin din natin na mayroon ding layunin ang dyablo, ang ating kaaway na si Satanas. Laban sila sa lahat ng mabuti. Laban sila sa lahat ng anumang
kabanalan. At yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na determinado silang salungatin ang iglesia. Sinabi nga niya sa Matthew 24 verse 24, lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Kaya sa araw-araw tayo ay nahaharap sa maraming tukso, maraming pagsalakay ng dyablo, maraming mga pagsubok. Kaaway natin, dyablo, sanlibutan, ating sarili. Tayo hindi nakikipaglaban-laban sa laman at tugo, kundi sa kapangyarihang hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan ng kalangitan. Ngunit ito ang tiyak para sa atin. Hindi kayang daigin ng maraming antikristo ang nag-iisang Kristo. Ang nag-iisang walang hanggang hari. Patuloy na gumagawa ang ating walang hanggang hari para sa atin. Ipagpapatuloy ni Kristo ang pagtatanggol. Ipagpapatuloy ni Kristo ang pangangalaga sa atin bilang makapangyarihang hari ng mga hari. Talagang iingatan niya tayo hanggang sa dulo ng ating mga buhay. At dito, tayo ay kabahagi ng kanyang pagkapahid. Bahagi tayo ng kanyang pagkapahid. Tinatawag tayo ni Kristo ng mga hari at reyna na nagbibigay sa atin ng malaking karangalan. Subalit ang kasalanan sa kabaliktaran ay madalas na nagiging sanhi ng ating pagkasira at nagpapababa ng ating pagkatao. Ang paglabag sa kanyang mga utos ay nagdudulot sa atin ng pakiramdam na tayo ay marumi at tayo ay walang halaga. Madalas na sinasabi ni Satanas ang kasinungalingan na tayo ay walang kwenta, wala tayong silbi, at worse, maaari tayong mahulog sa ganitong klase ng paniniwala na sinasabi ng dyablo, ng ating kaaway na si Satanas. Ngunit tinatawag tayo ni Kristo na mga hari. Sa 1 John, again sa 1 John chapter 2 verse 20, sabi ron, ngunit kayo'y pinahiran ng banal. Sa verse 13, kayo'y sinusulatan ko. Ano sabi? Sapagkat inyong dinaig ang masama. Napagtagumpayan na natin siya actually. Church triumphant. Na sa pamamagitan ng ating pagkapahid mula sa banal, mayroon tayong lakas upang magtagumpay. Kaya anuman ang mga tukso ni Satanas, maaring ang mga gawa niya ay mapanlinlang, ang gawa niya ay mapaminsala. Ang mga tukso. Ngunit hindi kayang pagtagumpayan. Kaya mong magtagumpay. Kaya nating magtagumpay. In fact, nagtagumpay na. Marami man ang kanyang mga kakampi. Hindi sila makapangyarihan sa lahat. Ikaw at ako ay hari. Sa mga babae, reyna kay Kristo. At tungkulin nating ipagpatuloy ang pakikibaka. Patuloy na makipaglaban. Huwag tayong susuko. Huwag kang susuko. Iyong labanan. Kantaya tayo na.
Ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban, sabi ng confession, ng malaya at mabuting budhi laban sa kasalanan at sa dyablo na ating kaaway na si Satanas. Sa librong Doctrine According to Godliness ni Ronald Hanko, ang sabi niya, na I-quote, "The term militant means that the church is not only ready to fight, it is always engaged in warfare. That is the church whole calling and life. The battle is not over until we live this life and go to be with Christ in glory." End of quote. Bilang mga propeta, bilang mga pari, bilang mga hari, tayo ay may tatlong kamanghamanghang tungkulin. Pinagkalooban tayo ng pribilehiyong maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo sa iba't ibang kaparaanan. Maaring mukhang napakaraming responsibilidad, maraming tungkulin ang nakaatang sa ating mga balikat. Minsan nga ay tila hindi higit pa sa ating kaya nating gampanan. Isip natin, hindi ko kaya. Kung ganito lang ako, magagawa ko yan. Madalas nating maramdaman na kulang ang ating kakayahan upang maging angkop ng mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Kaya hindi ka takataka, hindi ka magugulat na kung minsan ay pakiramdam natin na maliit lang o walang kabuluhan ang ating mga banal na gawain. Ngunit, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ito yung salita na hindi ko nabanggit ng aking nakaraang sermon at nais kong banggitin ito ngayon. Sinasabi sa atin ni Kristo, sinasabi sa atin ng ating punong propeta, punong pari, ating walang hanggang hari. Sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, patuloy mong itingin ang iyong mga mata kay Kristo. Patuloy nating ituon ang ating mga mata sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kita namin, O Diyos, ang kahalagahan ng pagiging propeta, pari, at hari. O Diyos, tulungan mo kami na tuparin ang aming gampanin para sa iyong kaharian, para sa ikatatag at ikalalago ng iyong minamahal na iglesia. Nawa sa aming mga narinig, ito naway magdulot pa sa amin ng lalo o higit na pagpapasalamat namin sa iyo. Nakita namin ang ganda ng mabuting balita na mula sa aming dakilang propeta, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ikaw ay patuloy na maghari, magtanggol at mga laga sa amin hanggang sa katapusan ng aming buhay. Hanggang sa makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo'y